We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng respiratory tract infection at trangkaso sa Batangas City. Base yan sa datos ng City Health Office. Ang posibleng dahilan, alamin sa report ni Denise Abante. Nakasuot ng face mask ang 33 anyos na si Teacher Kaizelyn habang nagtuturo sa klase sa Batangas City South Elementary School dahil sa sipon at ubong naranasan noong nakaraang linggo. Bagamat magaling na sa sakit, hindi pa rin daw niya maiwasan ang mag-alala para sa kanyang mga estudyante, kaya mas mabuti na raw ang mag-ingat at magsuot ng face mask. Bukod sa ubo at sipon, sumakit din daw ang kanyang lalamunan. Nung naramdaman ko na talagang medyo hindi ko na kayang pumasok, I asked permission from my principal na hindi mo na nga ako papasok. Pero ang aking eskwela tuloy pa rin ang pasok nila. Kagaya ni Teacher Kaizelyn, nilagnat naman at sinumpong daw ng asma ang 8 taong gulang na anak ni Remelyn, kaya ilang linggo ring hindi nakapasok sa kanyang face-to-face classes. Kaya ngayon, sinisiguro niyang malusog ang anak at maagapan agad ang sakit upang hindi na raw lumala pa ito. Stay muna sa bahay para safe sila, tapos nebulizer. Usually, kasi nga may mga asthma yung panganay ko, tapos yung anak ko naman, pneumonia na kasi siya, kaya natatakot din ako baka maulit. Kausok, tapos ay yung likod niya laging aanuhin ng pawis, gamot na agad. Inaagapan ko na agad. Sa tala ng Batangas City Health Office, simula noong Agosto, halos dumoble ang bilang ng mga residenteng tinamaan ng respiratory tract infection o yung may ubo at sipon. 39 na residente ang nagkasakit noong Agosto, 72 sa buwan ng Setyembre at nitong buwan ng Oktubre, nasa 75 ang naitalang nagkasakit dahil sa RTI. Ayon sa Batangas City Health Office, posibleng epekto ito ng pabago-bagong lagay ng panahon at ang mabilisang pagkalat ng virus. Ito ay masasabi natin na parang viral infection, dulot ito ng viruses. Maaring dahilan din is yung pagbago-bago din ng panahon. Biglang init, then biglang lamig. Mukhang hindi naman may attribute natin ito sa pagkakaroon ng VAG. Kasi yung simptomas na may mga ubot sipon ay may kasama ring paglalagnat. So, pag ganun kasing may mga paglalagnat, mostly infection yon. Pwedeng dulot siya ng virus or bacteria. Payo naman ng health authorities sa publiko na palakasin ang resistensya at uminom ng maraming tubig. Pagkakaroon ng sapat na tulog at pahinga, regular na pag-ehersisyo, ugaliin ng pagkain ng prutas at saka ng gulay, iwasan din ng stress. Iwasan din natin kapag makihalubilo. Kapag merong doon sa mga may sakit, ma-encourage din namin ng pagsusuot pa rin ng face mask. Kasi it's either ikaw yung makakahawa or ikaw din yung mahahawa. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ngayong araw, October 17, ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero nakukulangan pa rin sa rollback sa langis ang ilang motorista. Narito ang report ni Hazel Alviar. 5 anak ang binubuhay ni Mang Edsel sa kanyang pamamasada ng jeep. Bagamat ikinatuwa nito ang rollback sa diesel at kerosene na ipinatupad ngayong araw, nakukulangan pa rin siya rito. Hindi man kasi nung ramdam dahil kakuste naman doon nakakaintindi sa aming pagdadagdag ng pamasahe.
hindi naman lahat nagdadagdag. Hirit naman ng tricycle driver na si Anthony. Ay dapat permanente nila kanilang presyo para hindi mahirapan ng tao tapos adjust ng pagkakarga ng gasolina. At saka lalo lang sa pamasahe po, mahirap adjust. Dapat maganda yung permanente nila kung magkano talagang kanilang idadagdag, yun na lang talagang mamaya taas, mamaya baba. Pero ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, wala silang kontrol dito dahil importer lang ng langis ang ating bansa. Kung gasolina ang nagbawas presyo noong nakaraang linggo, kabaliktaran naman ngayon dahil bahagya itong tumaas ng 40 hanggang 60 centavos kada litro, habang bumaba ng 1 peso 20 centavos hanggang 1 peso 40 centavos kada litro ang diesel at 1 peso hanggang 1 peso 20 centavos sa kada litro sa kerosene. Dahil umano sa mataas na inflation rate ng malalaking bansa sa Europa at Amerika, ang isa sa nakikitang dahilan ng rollback ng DOE. Habang bahagyang nakaapekto naman daw sa pagtaas ng gasolina ang nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Maliit lang naman yung kanilang mga export, hindi naman ganon. So, pero dahil dun, it's a geopolitical conflict na pinangangambahan na baka lumaki o mag-escalate yung kaguluhan, makaka-epekto. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Patay ang batang magkapatid sa Magallanes, Cavite matapos umanong gilitan ng kanilang sariling ina. Ang krimen nagawa ng suspect dahil umano sa kaiisip sa mga pinagkakautangan ayon sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Sa kamay mismo ng sarili nilang ina, nasawi ang 3 taong gulang at 4 na taong gulang na batang magkapatid sa Barangay Pacheco, Magallanes, Cavite. Nang gilitan ng nanay na sospek ang leeg ng dalawa niyang walang kalaban-laban na anak. Ang insidente nangyari sa loob ng kanilang bahay. Isang cutter umano ang ginamit ng sospek sa panggigilit sa leeg ng mga biktima. Nadiskubre ang krimen ng isang kapitbahay. Sinamahan niya itong isang taong naniningil ng utang dito sa suspect. So sinamahan niya po doon sa bahay ng suspect. Pagpasok nung kapitbahay, since siya nga yung nakakakilala doon sa suspect, yun, nakita niya na yung mga bata. Sa investigasyon ng pulisya, dala ng depresyon dahil sa mga pagkakautang ng sospek sa iba't ibang tao, kaya nagawa nito ang krimen. Ang inang sospek, ginilitan din ang sarili pero naitakbo pa sa paggamutan at naka-hospital arrest na sa ngayon. Sa estimate nila, sumikit kumulang 1.5 million yung pagkakautang sa iba't ibang tao. Itong suspect, siguro naging isang dahilan, depression. Hindi niya malaman kung paano niya mabayaran yung mga utang niya. Nahaharap sa kasong parricide ang sospek. Sinusubukan pang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang tatay ng mga batang biktima na nasa trabaho nang mangyari ang krimen. Nagpapatuloy ang follow-up investigation ng pulisya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasa 100 na ang mga driver ng jeep na nahuhuling nagsasakay at nagbababa ng pasahero sa hindi tamang lugar. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office o TDRO na nagbabala rin sa mga pasaway na jeepney driver. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, paulit-ulit na raw ang pagpapaalala at paninita ng Traffic Development and Regulatory Office sa mga tsuper na sumunod sa tamang babaan at sakayan, ngunit may ilan na nakakalusot pa rin. Halos magtatatlong buwan na matapos ilagay ang nasa 5 designated loading at unloading areas para sa mga pampasaherong jeepney sa Batangas City, pero may ilang mga pasaway na driver pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa tala ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO, nasa 70 hanggang 80 kada buwan na ang mga nahuhuling driver ng Public Utility Jeepney o PUJ na lumabag sa tamang babaan at sakayan. Ayon sa TDRO, karamihan sa kanilang mga nahuling mga driver ay nagbababa at nagsasakay sa hindi tamang babaan at sakayan sa bahagi ng Barangay Alangilan. Yung ating mga schools doon ay halos dikit-dikit. So ang tendency lagi ng mga estudyante paglabas nila, gusto nila sila sasakay agad. Ito namang ating mga drivers, kahit na may nakalagay na tayong now loading and unloading, pumipilit pa rin. Kaya naman walang humpay ang paalalang maririnig mula sa designated loading area na ito. Huwag po tayong tumigil ng matagal kung wala naman pong nasakay. Ito po ay babaan lamang at sakayan
ng mga pasahero at hindi terminal. Para naman po sa mga pasahero, manatili po tayo sa ating nalagang tent upang makatabi ng maayos ang mga pampublikong sasakyan at makasakay kayo ng maayos. Mahigpit ring nakabantay ang ilang mga kawani ng TDRO sa lugar upang matiyak na walang lumalabag sa batas trapiko. Para sa jeepney driver na si Mang Cesar, mas mabuti na raw ang sumunod kaysa mahuli. Kahit mahuli ba, tigita malang tubos, 1,000 pinakamababa. Ay, magbaba sa tamang baba at saka yan para walang problema sa mga manguhuli. Babala ng TDRO sa mga patuloy pa ring sumusuway sa ipinatutupad na batas trapiko. Sila po ay isyuhan ng ating mga traffic enforcers ng ating traffic citation ticket at sa oras po na ito ay kanilang tubusin dito sa opisina, sila po ay nakataktang magmulta ng 1,000 pesos alinsunod sa ating Batangas City Traffic Ordinance of 2020. Sa ngayon, pinag-aaralan ng TDRO ang pagdaragdag ng mga traffic enforcers na magbabantay sa bawat designated loading and unloading areas sa lungsod. Sa ngayon, walang oras na ibinigay kung ilang minuto dapat ang pagtigil ng mga public utility jeepney or vehicle dito sa mga designated loading areas and unloading areas sa lungsod. Pero ayon sa TDRO, oras na wala nang sumasakay at bumababang mga pasahero ay maaari nang umabante o umalis ang PUJ para hindi na magdulot pa ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Tampok sa pagsalubong sa imahe ni San Vicente Ferrer sa San Juan, Batangas, ang nobena, luwa, sayaw ng parangal at subli. Lumilibot naman sa iba't ibang bayan sa Batangas ang Knights and Dames of St. Vincent Ferrer para ipalaganap ang debosyon sa santo. Tungayan yan sa report ni Denise Abante. Bit-bit ang kani-kanilang mga panalangin at hiling, mainit na sinalubong ng mga deboto ang pagdating ng imahe ng kinikilalang mapaghimalang santo ng simbahang katolika na si San Vicente Ferrer sa San Juan, Batangas. Mula pa sa Banay-Banay, Lipas City ang imahe na dinala sa bayan ng Knights and Dames of St. Vincent Ferrer at mga laiko ng Archdiocesan Shrine and Parish of San Vicente Ferrer. Unang bumisita ang grupo sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Barangay Poblacion kung saan sinalubong sila ng ilang mga mananampalataya. Nagbigay ang grupo ng mahigit 3 talampakang imahe ni San Vicente Ferrer sa simbahan na tinanggap at binasbasa naman ng kura paroko. Sunod namang tumulak ang grupo sa San Vicente Ferrer Chapel sa Barangay Buhay na Sapa kung saan kinikilala ring patron ang naturang santo. Mula San Juan Nepomuceno Parish Church, nagsagawa ng motorcade patungo sa kapilya. Kasamang inilibot ang mahigit 70 taong imahe ni San Vicente Ferrer de Buhay na Sapa na pinaniniwala ang milagroso ng mga deboto. May mga debotong nag-abang sa gilid ng kalsada na nagwawagayway ng mga puti at dilaw na bandila, tanda ng kanilang pamimintuho at pagsalubong sa poon. Samantala, bilang pasasalamat at pagpaparangal sa poon, nagtanghalang ilang kabataan ng sayaw gaya ng putungan at subli na tradisyonal na sayaw ng mga Batanggenyo. Sinundan naman ito ng rito ng pagtanggap at nobena na dinaluhan din ng mga bisitang deboto na mula sa Lipas City. Ilang deboto ang nagpatotoo sa umano'y mga himalang kanilang naranasan dahil sa pamimintuho kay San Vicente Ferrer. Nag-alay din ng luwa o pagpaparangal sa poon sa pamamagitan ng pagtula. Layunin ng grupong Knights and Dames of St. Vincent Ferrer na ipalaganap ang debosyon sa santo sa iba't ibang lugar sa Batangas. Kada simbahan o kapilyang kanilang pinupuntahan, nagbibigay sila ng imahen ni San Vicente Ferrer. Samantala, kinikilala ang santo bilang patron of builders at patron ng mga batang may sakit. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang umano'y pagawaan ng biodiesel oil sa Candelaria, Quezon.
Patuloy namang iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng sunog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Apulahin man ng tubig, maitim at makapal na usok pa rin ang lumalabas mula sa nasusunog na imbaka ng coconut oil para gawin umanong biodiesel sa Barangay Pahinga Norte, Candelaria, Quezon. Ayon sa BFP Candelaria, bandang alas 9:30 ng umaga nitong Lunes nagsimula ang apoy. 10:40 nang mag-fire under control hanggang bago tumanghali, idineklarang fire out. Ito po ay mga langisan. Kung saan po ito ay yung waste product ng coconut oil na pinaprocess daw po para maging biodiesel. So yun po yung mga nasunog. Umabot ng second alarm ang sunog. 8 fire truck umano ang remesponde sa lugar. Nang tuluyang maapula, tumambad ang mga sunog na mga yero sa lugar at mga drum na gamit sa pagpoproseso ng umano'y biodiesel. Wala naman daw nasaktang tauhan sa sunog. Wala ring nadamay na bahay o kalapit na establishmento sa insidente. O parang open ano lang po siya na parang gawaan lang ng yung mga langis-langis na storage lang sa. Hindi pa malinaw sa mga otoridad ang pinagmula ng apoy sa tinatayang 600 square meters na lawak ng sinasabing paggawaan ng langis. Inaalam na rin ng may-ari ng establishmento at halaga ng napinsala sa sunog. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Buhay na buhay pa rin ang paggamit ng campaign jingle kaya ang ilang gumagawa ng kanta para sa mga kandidato fully booked na. Narito ang report ni Paul Hernandez. 2 araw bago ang simula ng campaign period para sa barangay and SK elections, abala si Rotzen sa mga revisions ng campaign jingle para sa isang kliyente. Ang political campaign jingles daan ng ilang kandidato para makuha ang kiliti ng mga botante. Kaya kung sasabihing lumang tugtugin na ang gimmick na ito, hindi sumasang-ayon dyan si Rotzen. Katunayan, 23 kanta na ang nagawa niya para sa mga tatakbo sa BSKE. Alam po natin ang mga Pinoy po is mahilig po talaga sa music. Kaya po siguro sa mga election po is patok na patok po talaga ang mga jingle po dahil syempre ayun po ang natatandaan ng madaling tandaan ng mga tao. Mabenta pa rin daw ang mga cover songs o yung mga existing na sikat na kanta. Papalitan lang ng lyrics na tutugma sa personalidad at plataforma ng tatakbo, may instant jingle na. 2,000 ang singil niya sa isang arrangement. Mas malaki raw ang rate kung original composition ng gagawing jingle. Mas mahal po talaga dahil ako po ang gagawa ng sarili kong music. Mag-iisip po ako talaga ng flow ng kanta, kung paano po siya magiging catchy, ganun po. Pero gaano nga ba ka-epektibo ang isang campaign jingle? Sapat na nga ba ang nakakaaliw lang na tugtog at tono para mailuklok ang isang kandidato sa trono? Ayon sa isang political science professor, maituturing na traditional strategy ang paggamit ng kanta sa isang kampanya sa panahon ng talamak ang paggamit ng social media. Hindi garantiya na pag maganda ang campaign jingle mo, sigurado ang panalo. Hanggat ang iyong campaign jingle magre-resonate dun sa mga botante at maipapaalala ang kandidato ayon sa kantang iyon, mas malaki ang chances na, of course, ikaw ay manalo. Panahon pa raw ni Nooy President Ramon Magsaysay unang naipakilala sa mga Pilipinong botante ang paggamit ng campaign jingle. Ito rin daw ang nagpanalo sa kanya. Siya nagsimula sa Mambo Magsaysay, no? Hanggang ngayon, ito pa rin yung sinasakyan o ginagamit ng mga kandidato kasi mas madali ngang makalapit sa mga botante. Popularity voting pa rin daw ang umiiral sa halalan sa bansa ayon kay Maghirang. Pero ano pa man daw ang maging estilo sa pangangampanya ng isang kandidato, mahalagang suriin din dapat ang kakayanan ng mga ito sa pamumuno sa nasasakupang lugar. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, October 18, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa lungsod ng Lipa, Batangas. Kasama ang ilang barangay sa mga bayan ng Malvar at Cuenca sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng annual preventive maintenance testing ng Malvar Substation, kaalinsabay ng pagtatayo ng mga transformer at line conversion. Kumikitang kabuhayan ng isang PWD sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte ang paggawa ng tingting handicraft. Kilalanin siya sa report ni Hazel Alviar.
Hindi naging hadlang ang kapansanan ng 29 anyos na si Nerissa Badjao ng Barangay San Isidro, San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte upang maghanap buhay. Nagkaroon daw ito ng sakit noon na naging dahilan para magkaroon siya ng permanenteng kapansanan sa bibig. Nito lamang daw unang bahagi ng taon nang matutunan niya ang tingting handicraft nang mapanood sa isang video online kung paano ang paghahabi ng basket gamit ang tingting. Ang kanyang mga gawa, binili raw ng mga opisyal ng barangay at itinampok sa Agri-Trade Fair sa katatapos lamang na Boyoboy Festival. At simula raw noon ay dagsana ang mga umu-order sa kanya. Masaya po kasi kahit papano, nagustuhan nila, nagkakaroon ako ng kita kahit nandito lang sa bahay. Katulong ni Nerissa sa paggawa ng mga tingting handicrafts ang kanyang lola na mayroon na ring kapansanan matapos itong tamaan ng mild stroke. Bagamat hirap na rin siya na magamit ang kanyang kaliwang kamay, nais pa rin daw niyang makatulong sa kanyang apo. Ako lang nagsasabit, saka ako lang nagyayagis. Yun ang gawa ko. Maghapon. Okay lang. Pagkakakuha niya nung dadalhin sa akin. Kahit maulan, hanggat nakikita ko, sige. Bukod sa mga basket, gumagawa rin sila ng mga recycled decorations na yari sa mga disposable na kutsara. Nangako naman ang barangay na patuloy nilang susuportahan si Nerissa para maibahagi rin ito ang kanyang talento sa iba pa nilang kabarangay. Sa mga kagaya ko na ngayon lang natuto, samahan lang ng sipag at syaga para kahit pa paano may maging kita. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Nakuha ng San Beda Red Lions ang panalo sa naging dikit na laban nila kontra Perpetual Alta sa score na 62-60. Narito ang report. Nakuha ng San Beda Red Lions ang pagkapanalo kontra Perpetual Altas sa naging mainit at dikit nilang naging harapan kanina. Nagtapos sa score na 62-60 ang laro. Hawak ng Perpetual Altas ang malaking kalamangan ng puntos sa pagtatapos ng first half. Nagsimula namang makabawi at makahabol ang San Beda Red Lions ng puntos sa third quarter. Naging mas mainit at maganda pa ang bigayan ng mga bola sa pagpasok ng last quarter. At sa huling ilang minuto, napagtabla na ng Red Lions ang puntos. Sa huling 40 seconds ng laro, tuluyan nilang nakuha ang kalamangan at nakuha rin ang pagkapanalo. Samantala, abangan ang tapatan ng Arellano Chiefs kontra GRU Heavy Bombers na susundan ng bakbakan ng San Sebastian Golden Stags kontra Letran Knights. Makapagtala na kaya ang Letran Knights ng panalo? Tutukan bukas, October 18 sa GTV alas 2 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala ng trough o extension ng sama ng panahon na nakaapekto sa anumang bahagi ng bansa pero may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Dahil yan sa localized thunderstorms at northeasterly surface wind flow. Ang northeasterly surface wind flow ay hangin galing sa hilagang silangan. Katangian nito ang pagiging cold and dry at posibleng magdala ng mahinang ulan sa mga apektadong lugar. Patuloy pa rin nating inaabangan ng opisyal na pagpasok ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Maganda sa banta ng baha o landslide sakaling magkaroon ng biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorms. Dapat ding maghanda ang iba pang bahagi ng bansa gaya ng Visayas at Mindanao sa posibleng pag-ulan. Dumarami na ang mga nagpapagawa ng lapida habang papalapit ang undas.
Samantala, napagtapos naman sa pag-aaral na mag-asawa sa Batangas City ang kanilang mga anak sa tulong ng paggawa ng mga lapida. Kilalanin sila sa report ni Paul Hernandez. Sa kapirasong bato, inuukit ang pagkakakilanlan ng isang mahal sa buhay na yumao. Ang lapida na naglalaman ng araw ng kapanganakan at kamatayan. Tanda rin ang pag-alaala ng mga kaanak at pamilya. Dumarami pa nga ang nagpapagawa kay Rolly ng lapida habang papalapit ang undas. Pag yung regular na araw, talagang ang pasok ay 5. Pag ganitong undas, mga 10, mahigit pa. Pwedeng marmol, granite at stainless ang lapida na pinapakustomize sa kanya. Depende sa laki, may lapida na sa halagang 700 pesos hanggang 7,500 pesos. Gumagawa rin daw sila kahit sa mga alagang hayop. Karamihan, yung lipat buto, pag tinanggal nila yung buto, papalitan nila dahil may naiwan pa doon sa yun ang karamihan. Namana pa raw ni Rolly ang paglalapida sa kanyang mga magulang. Mula sa Romblon, dinala niya ang negosyo sa Batangas. Ang hanap buhay raw nila sa Patay, malaking tulong sa kanilang pamilya. Dito na niya napagtapos sa pag-aaral ang 4 na anak sa kolehiyo. Simula pa nung 12 years old pala ako, nasa Maynila na ako, nag-uukit na ako. Bago yun, hanggang sa nandito na ako sa Batangas, napaaral ko na yung aking mga anak. 1 year na lang po, alis na po sila dito. Bali kami na lang din po ang magbabantay po. Gusto na din po namin silang papahingayin. Sa mga huling linggo ng Oktubre, inaasahan na madaragdagan pa ang mga kliyente nila. Ang lapida, sagisag din ang pagbibigay galang sa namayapang miyembro ng pamilya. Sa paanong paraan man daw maiukit ang kanilang mga pangalan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, October 18, 7 oras na mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilinis ng mga linya at paglilipat ng mga poste dahil sa DPWH projects. Samantala, mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng San Jose, Batangas sa pagitan ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng road clearing ng mga linya. Magbabalik primetime si Katrina Halili bilang Romana sa Black Rider. Samantala, sa Maging Sino Ka Man, lalapit si Monique kay Madam Claudette dahil sa banta sa kanyang buhay. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Maangas, palaban at walang inaatrasan. Ganyan ang magiging karakter ni Katrina Halili sa kanyang pagbabalik primetime sa GMA. Gagampanan niya ang papel ng isang magaling na assassin na si Romana sa Black Rider. Matatandang nakabase na sa Palawan ang aktres kasama ang kanyang anak at pumupunta lang daw siya sa Maynila tuwing may taping o show dito. Mapapanood na ang Black Rider sa November 6. Samantala, hindi pa rin nawawala ang banta sa buhay ni Monique at tila madadamay pa si Carding at ang mga bata. Pero sa pagkakataong ito, may malalapitan na siyang isang kaibigan, si Madam Claudette. Matutulungan kaya sila nito at makatakas sa mga kalaban. Ang mga maaksyong eksena sa Maging Sino Ka Man tutukan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 69 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.